Nangangamba mga magsasaka. Taylor maging mga magsasaka nangangamba sa kanilang kabuhayan dahil Sa bawat kutsarang kanin, sa bawat kagat ng gulay, may kwento ng pawis, pagod at panalangin. Sila ang mga magsasaka, ang puso ng ating lupang tinubuan. Ngunit habang sila ang nagpapakain sa atin, sila rin ang pinakanagugutom. Kapag tumaas ang presyo ng abono, binhi at gasolina, sila ang unang nalulugi. Kapag dumaan ang bagyo o tagtuyot, sila ang unang nawawalan. At kapag bumagsak ang presyo ng ani, sila ang unang pinagsasamantalahan ng mga tinatawag na middleman. Sa bawat butil ng bigas, may kwento ng sakripisyo. Sa bawat bungkos ng gulay, may kwento ng pag-asa. Ngunit sa bawat kwento, madalas silang hindi naririnig. Ito ay hindi lamang kwento ng lupa at ani. Ito ay kwento ng tao, ng mga kamay na bumubuhay sa atin. Ngunit kadalasan, hindi natin sila nakikita. Panahon na para sila'y marinig, makita at pahalagahan. Dahil ang tunay na gutom ay hindi lang kakulangan sa pagkain. Ito'y kakulangan sa katarungan. Bilang isang magsasaka, ano ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ninyo sa araw-araw mula sa pagtatanim hanggang sa pag-aani? Tubig. Danom, pagpapatubig, di ba? Tapos yung peste, pag-i-spray ng peste. Tapos, siyempre, insecticide ang i-spray mo daw. Unanggal. Tapos, kailangan diyan sa palay, pagtatanim, patubig, di ba? Unanggal. Tubig. Ngayon, kung may sakit, yung palay, may spray mo para fungicide. Pag-harvest, Unanggal. Mariay, manungades, Unanggal, baling mo. 115 days before ma-harvest. Dapat problema nga makakuha yung maharap yun kasi. Na makakuha si sakit, Siya si pagay. May pagtuan kami dahil mataas ang abono, mababa ang palay at saka presyo ng palay at saka bigas. Yun. Gamit. Yung gamit ay... Yung pagkalapang arado, al traktor siya. Yung hand tractor, sarili ko. Okay. Wala nang problema nun. Yung rodo lang ang kailangan. Rodo ang gal. Papatraktor kayo matanggal? Rodo, traktor. Manuhay mo bayad na yung gal? 3.5. Makapituan kami doon dahil 3.5 yung bawat kulang isang hektarya yun, 3.5. Yung bawat singil yung mag-hand tractor. Tapos yung abono mahal. Tapos mababa ang presyo ng palay at saka bigas. Mataas ang bilihin. Ganun. Kaya makapituan kaming farmers. Tabla-tabla lang kami. Hindi pata. Para hindi na talagang tataas na tabla-tabla lang kami. Wala kaming kikitain. Wala kaming hindi kami naman lugi. Tabla-tabla lang. Yung pagod na lang ang namin. Ibandog lang talaga naman. Wala nang problema na yung pagod. Doon lang kami malulugi sa pagod. Pero yung sa kita at sa kayong ani, pantay-pantay na lang nun. Ayos na. Yung biglang pagtaas ng gulay, halimbawa, bumaba ngayon, sa ilang araw, 3 araw, tataas. Yun, hindi ako kukuha ng mababa, saka ako mag-aabel. Yung halimbawa, puhunan niya 50, papatungan ko rin 20 pesos ang per kilo. Na lang mabibili ko. Ano na lang po? Oo, na lang. Iba, pasyon, talon. Kailan na lang ako sa mura. Pag tumaas yung pagkasi ng vegetable, mataas siya. Doon ako sa pag-vegetable, pagkatilin doon.
Pag-vegetable, mababa yung presyo kaysa ang kulay na yun. Pero nung nakaraan na pagbibagyo, yung vegetable ng bagyo, mataas. Ang binenta ko na lang yung mga pangkasinan na gulay, vegetable. Pag mataas yung pangkasinan ng vegetable, pupunta ako sa bagyo vegetable kung mababa yung presyo. Young people today are hesitant or unwilling to pursue agriculture as a career or college course. Siguro madaming mga tao na ay isip nila na yung agriculture is more on trabaho na mahirap lang, like mga traditional farming, ganyan. And ganoon din, hindi nila realize na may mga modern ways ng papaano mas mapapadali yung trabaho ng mga farmers or ng mga agricultures. And kung din siguro niisip din nila na kakaunti yung mga trabaho na pwedeng offer sa kanila nila, di na alam lang nila is more on trabaho bukid or traditional farming na siya. In your experience, what misconceptions or negative perceptions do others have about farming and agricultural work? Siguro yung agriculture, siguro iniisip na nakapagod lang siya, like more on madumi kasi nga puro puti, ganyan kasi nga magsaka. Tapos, ganun din, hindi na realize na, kagaya ng sabi ko kanina, maraming mga opportunities or mga field ng works kagaya ng agribusiness, research, mga ganun, or mga sustainable farming siya. And diba dito sa Philippines, pag magsasaka ka ganyan, parang hindi nila ganun nire-respect yung mga pure profession na yun. Which is, kung titignan natin yung mga magsasaka or yung mga agriculturists, sila yung nagpo-provide ng pagkain dito sa mundo. So, yun yung isang bagay na kinakailangan mawala ng misconception para po sa agriculture. What do you believe needs to change in education, government support, or public awareness to make agriculture more appealing to the youth? Siguro kinakailangan ng school, especially sa mga lower grades like mga yung K-12 na mag-add ng siguro curriculum patungkol siya sa importance ng agriculture. Kasi 'di ba, alam naman natin na sa senior high school nag-offer sila ng iba't ibang strands ganyan or mga TVLN. Hindi ganoon madami yung course or strands na pwedeng mag-relate siya sa agriculture. So, siguro kinakailangan na magkaroon doon ng isang subject or na pwedeng ma-discuss yung importance ng agriculture at kung paano makakatulong yun sa buhay ng mga tao dito sa mundo. And ganoon din siguro yung DepEd or kaya CHEDIS, siguro mas mag-invest sila ng mga scholarships, ganyan, and training para sa mga agriculture students or mga aspiring agriculture students na mas magkaroon pa ng interest. And siguro, alisin nila yung isang ginagawa ng mga state colleges na pag yung mga students hindi nakapasa ng entrance exam or hindi sila nakapasok doon sa quota na gusto nilang is nilalagay siya sa agri-vehicle. So, siguro yun yung mga parang reason kung bakit yung ibang tao na or ibang aspiring na agriculturist na-miscarriage sila or na-discourage sila kasi iniisip na lang na yung mga agriculture students sila yung mga hindi lang nakapasa ng entrance exam and kung wala silang choice kundi piliin yung heritage. So yung focus ko is more on scholarship, training, and pag-inspire pa doon sa mga agriculture students, especially yung pag-discuss ng mga notable agriculturists na pwedeng nilang malaman na marami pang opportunities sa agriculture. Ano ang mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy na nahihirapan ang mga magsasaka kahit na mahalaga ang agrikultura sa ekonomiya ng Pilipinas? Unang-una, yung tulong mula sa government. Tapos, behind tayo sa technologies. Kunwari, yung sa drone, di ba ngayon nasa na-enable mo? Pero yung mga ibang country, meron na sila. Tapos, mababa yung presyo ng ani natin. Bali ko sa inyong pag-aaral
Epektibo ba ang kasalukuyang programa ng gobyerno para sa mga magsasaka? Ano ang kulang na dapat nilang Oo, epektibo ang mga programa ng gobyerno, pero hindi siya sapat kasi hindi naman lahat ng farmers na isa sa natin sa example yung sa may ayuda, kapag lumampas ka na sa 2 hectares pataas, wala na, automatic na makakasas. Hindi lang sila taga-trip. Sila ay tagapagbuhat. Sa bawat butil ng bigas, sa bawat bungkos ng gulay, may sakripisyo at pag-asa. Ngayon, nakita na natin ang hirap na dinaranas. Naway hindi lang tayo magpasalamat, kundi makinig, makiisa at magbigay respeto. Dahil ang mga magsasaka, kahit walang diploma, ay may talinong hinubog ng lupa at panahon. Let's honor not just the food they bring, but the fight they carry. Panahon na para sila hindi lamang kilalanin, kundi isama, ipaglaban at itaas. Dahil ang mga kamay na nagpapakain sa atin ay karapat-dapat sa parehong dangal ibinibigay natin sa mga may titulo. Tandaan, sa lupa nagsisimula ang buhay at nasa pagsasaka ang pag-asa. Oh, binhi ng pangarap, kailan ka anihin sa lupa ng pangako, bakit lang